Hello mga kaibigan, mga tagapanood natin dyan. Shoutout po sa inyong lahat. At meron po tayong bibigyan na konting reaction dito sa isang balita sa mapapanood natin sa GMA Integrated News. Yan. May bibigyan na tayong reaction. Kasi sabi rito mga kaibigan ay epektibo na sa September 5, 2023 price selling sa presyo ng bigas. Pakinggan po natin mga kaibigan. Sa darating linggo na Martes, mas mura na dapat ang bigas sa mga palengke dahil sa price cap ng Pangulo. Tingin naman ng NEDA sa pagmahal ng bigas, may mga nananamantala at nirarason daw ang epekto ng El Nino. Kaya Ayun, nasabi rito, simula September 5 ay i-rise price cap na o price selling yung mga bigas simula September 5, di ba? Ano na ngayon? September 6. Kasi ang sinasabi rito mga kaibigan, sinasabi sa balita ay kaya tumataas yung bilihin ng bigas ay sinasabi nila meron daw namamantala. Kaya tumataas ang bilihin ng mga bigas. mga supply. Mga supply. Si JP Sorian. Epektibo na sa Martes, September 5, ang Executive Order No. 39 ni Pangulong Bongbong Marcos na nagtatakda ng mandated price ceiling o price cap sa bigas. 41 pesos sa isang kilo ng regular milled rice at 45 pesos sa well-milled rice. Pero sa Mega Q Mart, O yan, di ba? Sabi niya rito, 41 and 45 kilo. 41 kilo at 45 kilo ang epektibo na sa September 5, 2023. Pero wala pa rin nangyayari. Ano na ngayon? Di ba? Ano na ngayon? September 6 na ngayon. Ang taas pa rin ng bilihin. Wala yung 41 kilo and 45, di ba? Makikita niyo rito guys sa mga bilihin, wala tayong makikitang 56, 54. Ang makikita natin dito mga 54, 55, 56, 54, 57, 52, 52, di ba? Napakamahal ng bilihin, kaya sana kay President Bongbong Marcos ay ayusin agad ito, di ba? Ayusin agad para mas maganda ang mabibili ng ating mga mamimili, di ba? Napakinggan pa natin ulit. Quezon City, mahigit 50 hanggang mahigit 70 pesos ang bentahan ng bigas. Kung dati bumibili po ng halimbawa, sa sako, naging kalahati, naging 10 kilo, naging 5 kilo. Ngayon, minsan 2 kilo na nga lang po binibili ko. Baka by Monday po, makasunod kami sa presyo yan dahil may isang supplier po kami tinawagan na nagsakripisyo para lang ma-meet namin yung 45 na yon. Sakripisyo siya, sakripisyo. Woo! Puro na lang pangako di ba? Puro na lang pangako na baka by Monday, pero hindi naman natutupad. Di ba? Dapat tutuparin, di ba? Hindi lang yung isa yung magsasakripisyo. Dapat lahat ng mga tindero ay magsasakripisyo. Huwag natin sasamantalahin yung mga mahihirap na mga tao na walang pera, walang pambiling bigas. Di ba? Dahil kawawa naman sila. Dapat sa mga supplier, sa mga nagtitinda sa palengke, huwag natin aabusuhin, huwag natin sasamantalahin yung mga mamimili. Kasi kayo, kumikita kayo, pero yung mga namimili ng mga tao ay pinaghihirapan yan. Kung pinaghihirapan ninyo yung bigas, yung mga tao naman, yung pera, pinaghihirapan para makabili ng bigas. Di ba? Pakinggan pa natin. Pero sabi ng Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated,
Tiyak daw na mamamroblema ang maliliit na negosyanteng umaasa sa pagbebenta ng tingi-tinging bigas sa palengke. Dagok din daw ito. Dagok. Dagok daw sa kanila yan. Dagok din daw ito. Yung bigas. Pag binabaan yung presyo ng mga presyo ng bigas. Paano naman sa mga mamimili? Diba? Paano? Paano sa mga mamimili ng mga tao? Oh my God. Maawa naman kayo. Kung nakakaawa po kayo, yung mga nagtitinda ng mga bigas o yung mga supplier, maawa naman po din kayo sa mga mamimili. Kasi yung kanilang perang nakukuha o nahawakan ay napakaliit lamang kasi maliit yung sahod. Maliit yung sahod ng mga trabahador. Di ba? Buti nga kayo, maraming bumibili sa inyo mga bigas. Di ba? Kumikita kayo, laki-laki ng kita nyo sa bigas. Paano naman yung mga maliliit? Napanoorin pa natin. Sa kitaan ng mga magsasaka, lalo't malapit na rin ang anihan. Ang maaaring maging resulta niyan, mawawala ang bigas sa palengke. Talagang obligadong ibaba yung pagbili ng palay sa mga saka. Para di raw magkalituhan at magkagulatan sa mga tindahan ng bigas, pinulong ng DILG, MMDA at mga opisyal ng iba't ibang LGU upang matiyak na maipatutupad ang TO39. Sa ating mga Ayan nga. Sana nga ay maipatupad na yung bigas na to. Sana po may patupad na nila. Kasi natatakot yung mga yung mga magsasaka na baka wala silang kitain, di ba? Nakakaawa kasi baka daw wala silang kitain. Sana maawa din yung mga magsasaka, yung mga supplier sa mga mamimili. Di ba? Kasi napakalit nga lang ng pera ng kinikita. Sana mapatupad dito ng mabilis para bumaba ang presyo ng bigas at makita natin ang 41 kilo at 45 kilo. empleyado ng City Hall sa palengke, mga market masters natin, na ayon dito sa batas, ito yung Price Act of Republic Act number 7581, na tumulong sila at huwag silang gagawa din ng kalokohan. Mongkahi ng PCAFI sa gobyerno, hanggang 2 buwan lang ang price ceiling o price cap. Temporary lang po ito at as soon as mag-stabilize yung presyo at papasok na rin po yung harvest season natin, Ayun di ba? Tama yung sinabi rito yung nagsalita na di ba? Dapat ay makipagtulungan tayo sa isa't isa, di ba? Makipagtulungan yung mga retailer, yung mga magsasaka para gumanda yung presyo ng bigas at bumalik ang 41 and 45 kilo. tanggalin na rin dito. Sabi ng DTI, ang tunay na target daw ng kautusan ng Pangulo ay hanapin ang mga rice hoarder o yung nag-iipit ng supply ng mga bigas. Dagdag ng NEDA, ang pagmahal ng bigas sa mga nagdaang linggo ay indikasyong may mga nananamantala at ginagamit na rason ang epekto ng El Nino para palabasin kulang ang supply kahit hindi raw talaga ito nangyayari. Para sa Jeep. Ayun di ba? Meron kasi mga nagtatago ng mga supply ng bigas Sinisingit nila, tinatago nila para masabi na nagmamahal ang palay, 'di ba? Kasi inaano nila yung El Nino. Lagi na lang nila inaano yung El Nino para makadagdag sila ng presyo ng bigas, 'di ba? Tapos nagtatago pa sa bodega. Dapat din nila tinatago 'yan kasi yung bigas para sa mga tao 'yan. Hindi po 'yan para itago. Hindi po 'yan para isingit sa mga bodega. Kaya dapat yung bigas na 'yan ilalabas. At sana ay maging matupad na agad ang price selling na to na 41 and 45 kilo.
Thank you so much po sa inyo lahat and maraming salamat. Thank you so much.